Chinese POV. Hoy Eman, tigilan mo nga ako sa mga ganyan mong tingin. Alam ko yung nasa isipan mo. Nainis na sabi ko sa kanya. Bakit? Ano bang ginagawa natin noon? Nakangisi na tanong niya sa akin. Bakit gusto mo bang malaman? Gusto mo bang sabihin ko sa'yo? Nakangiti na tanong ko rin sa kanya. Of course, kaya ako nga tinatanong. Ngumiti ako sa kanya ng ubod ng tamis. Ngayon ko naisip kung ano nga bang hindi ko nagawa noon sa kanya at sa tingin ko ay ito na ang tamang oras para maghiganti. Oras na para ipakita ko sa kanya na may talent din ako. What the heck? Sigaw niya sa akin dahil halatang nagulat siya. Oops! Buti na lang hindi ka tinamaan. Nakangising sabi ko sa kanya. What are you doing? Parang nainis na tanong niya sa akin. Me? Pinapakita ko lang sa yung ginagawa ko noon. At eto yun. Hindi ka ba masaya na ginawa ko to? Masaya na sagot ko sa kanya. Ibaba mo yan. Teka lang, matalim ba yan? Hindi ka naman siguro seryoso sa sinabi mo na itong ginagawa natin. Tanong niya sa akin. Oo naman. Pamana pa to sa akin ni Ate Micaela. Kilala mo siya hindi ba? Ang Amazona na asawa ni Kuya Leroy. Mabuti at hindi ka pa napana ni ate. Hayst, ang tagal ko rin naghintay na gamitin ito sa'yo. Ginagawa ko itong panakot sa'yo noon. Nagpa-cute pa ako sa kanya parang bata. Baliw ka na rin. Pareho lang kayo ni Micaela. Ani sa akin. Ako? Baliw? Kung baliw na ako'y sana pinutol ko na yan. Nakangisi na sabi ko sa kanya at ngumuso ako na tinutukoy kong sandata niya. Ngumisi ako sa kanya bago ako lumabas sa silid ko. Shit, biglang bulalas ko dahil hindi pa pala ako nakabihis kaya bumalik pa ako ulit sa loob. Pagpasok ko ay nag-iikot siya sa buong silid ko. Hinayaan ko na lang siya at nagbihis ako. Wala akong pakialam kung nasa paligid lang siya. Inalis kong nakabalot sa katawan ko at isa-isa kong sinuot ang mga damit ko. Paglingon ko'y nahuli kong gumalaw ang Adam's apple niya. At dumako ang tingin ko sa bumubukol sa harapan niya kaya mahina akong tumawa. Natutuwa ako na siya pa rin ang asawa ko. Mas natuwa ako dahil hindi naman pala ako pangit sa paningin niya. Pero may bigla akong naalala habang nakatingin ako sa kanya. Emmanuel Borax, umami ka nga sa akin? Ano yun? Tanong niya sa akin. Nakipag-nig ka na ba sa girlfriend mo? Walang pa rin ang tanong ko sa kanya. Hindi ito nagsalita kaya nainis ako. Ano bang ibig sabihin ng pananahimik niya? May nangyari na ba sa kanila? Iniisip ko pa lang na may ginawa sila ay parang hindi ko na kaya. Matatanggap ko pa ang mga babae na naging bahagi na nakaraan niya bago niya ako nakilala. Pero hindi ang babae niya ngayon. Masakit sa akin lalo na isa ito sa mga babaeng may malaking gusto sa kanya. At kung totoo na niloko lang siya nito ay dapat ko talaga itong kausapin. Huwag mo nang sagutin dahil alam ko na rin naman ang sagot. Sana panagutan mo siya kung sakaling mabuntis mo siya. Pinilit kong umiti sa kanya kahit na sobrang sakit ng puso ko. Akmang lalabas na ako sa silid ko nang bigla na lang niya akong yakapin. Kaya bigla na lang akong naniga sa kinatatayuan ko. Walang nangyari sa amin dahil never ako na-attract sa iba. Sa loob ng 2 taon na hindi ako nagkaroon ng babae. Nagkaroon lang ako ng girlfriend dahil pinaniwala niya ako at may mga sinabi siya sa akin na mga pangyayari na tugma sa mga naging panaginip ko. Bulong niya sa akin. Wala kay naging alaala dahil hindi mo naman siya naging kasintahan dahil akong asawa mo at kung ano man ang mga napapanaginipan mo ako yun. Hindi ang babaeng yun. Malungkot na saad ko sa kanya. I'm sorry kung wala akong maalala at tanging panaginip lang ang meron ako. Ngayon lang naging malinaw sa akin ang lahat. Ang nararamdaman ko tuwing nakikita kita. Pinapabilis mong tibok ng puso ko. Siguro hindi man kita naalala ngayon pero malinaw na sa akin na ikaw ang naging parte ng buhay ko at sa mga nalimot kong alaala. Aniya sa akin. Isa lang naman ang nais ko, Eman, ang maging sigurado ka sa amin kasi hindi ko nakakayanin pa na masaktan na naman ulit. Sa totoo lang noong mga panahon na nagsasama pa tayo ay konti lang mga masasaya nating mga alaala. Sobrang dami kasing nangyari sa relasyon natin. Talagang sinubok tayo ng panahon. Kaya sana kung gusto mo na maging parte ng buhay namin, siguraduhin mo muna kasi ayoko na umasa na naman ako. Umasa na naman na magkakaroon tayo ng masayang pamilya. Kasi halos mabaliw ako noong mga panahon na nakomatos ka, tapos nasa loob ng incubator ang kambal. Alam mo ba yung araw-araw na binabalot ang puso ko ng takot? Dahil baka may isa sa inyo na bumigay at iwan ako. Kaya kahit masakit, mas pinili kong iwan ka dahil takot akong mamatay ka. Takot akong tuluyan mo kaming iwan. Kasi umaasa ako na balang araw ay mabubuo pa tayo. Umiiyak na sabi ko sa kanya.
I'm sorry, patawarin mo ko kung nahihirapan ka palagi ng dahil sa akin. At pareho kaming umiyak habang yakap ang isa't isa. Tumingala ako sa kanya at pinunasan ko mga luha niya. Mahal na mahal ko talaga siya at kahit na ilang beses pa akong nahihirapan ay wala akong pakialam. Dahil siyang palagi kong iniisip na kahit na wala nang matira sa akin basta meron sa kanya, he also wiped my tears. Ramdam kong pagmamahal niya sa akin. Ang tingin niya sa akin ay kagaya pa rin ng tingin niya sa akin noon. Ang mga tingin na sobra kong namimiss. Let's create a new memories. Kung hindi na talaga bumalik ang mga alaala ko'y gumawa na tayo ng mga bagong memories kasamang mga anak natin. Pangako ko sa'yo na ikaw lang. Kahit na nakalimutan kita, alam ko na ikaw ang laman ng puso ko. Sabi niya sa akin na tinangkin niyang labi ko. I kissed him back. Gusto kong iparating sa kanya na mahal ko siya hanggang sa naging mapusok na kaming dalawa sa isa't isa. Chiefy, tawag ko sa kanya. Don't try to stop me kasi ilang araw ko na itong napapanaginipan, sabi niya sa akin. May sinabi ba akong pinipigilan kita? Pero panagutan mo ko ha? Pabirong sabi ko sa kanya. Tinakbuhan ba kita noon? Natatawa na tanong niya sa akin. Pinanugatan mo ko, masyado kang excited na pakasalan ako eh. Nakangiti na sagot ko sa kanya. I wish na maalala ko mga panahon na ganyan, love, sabi niya sa akin. Maalala mo man o hindi ay okay lang. Walang nagbago sa nararamdaman ko para sa'yo. Kahit ano pang dumating sa atin ay mahal na mahal kita. Hindi mo man ako naalala ay alam ko ng puso mo'y ako ang nilalaman. Maliban na lang kung ibang nasa isipan mo. Napakahilig mo pa naman, sabi ko sa kanya. Paano mo alam? Nakangisi na tanong niya sa akin. Dahil akong asawa mo. Kung ikaw si Emma na kilala ko'y wala pa akong ginagawa. Pero sobrang hot ko na sa paningin mo. Ganun pa rin naman ngayon, love. Nakikita lang kita'y may nabubuhay na kagad. Nakangiting sabi niya sa akin. Patingin nga, pabirong sabi ko sa kanya. Hindi lang tingin ang pwede mong gawin. You can touch if you want. Natutuwang sabi niya sa akin. Bakit parang mas lumaki na ito ngayon? Really? Naaliw na tanong niya sa akin. O baka dahil 5 taon na kung walang nakasiping, saad ko sa kanya. Shh, lalo naman ako, love. So ano pang hinihintay natin? Pabiro na tanong ko sa kanya. Mabilis niyang pinatay ang ilaw namin. Simula noon hindi naman trip ang lights on, laging dim light lang ang gusto namin. Yung may spot lang ng ilaw para makita namin ang isa't isa. Bumangon ako at umupo ako sa kandungan niya. Hinalikan kong labi niya. I miss your lips, love. Mahinang sabi niya sa akin. Ako rin, sobrang namiss kita. I love you, Chiefy ko. Sabi ko sa kanya. Thank you, love. Alam ko na marami kang tiniis at isinakripisyo para sa atin. Mahal na mahal kita, Eunice. Hindi ko man naalala pero ramdam na ramdam ko na mahal kita. Gusto kong umiyak pero pinigilan kong sarili ko. Tama ng drama, Chiefy. Mas marami ka na namang daldal kaysa sa galaw, sabi ko sa kanya. Hinahamon mo ba ako, love? Tanong niya sa akin. Ilan bang kaya mo? Let's see kung ilan bang magagawa natin. Ready for round 2? Nakangisi na tanong niya sa akin. Always ready, sagot ko sa kanya. Hindi lang round 2 ito, love, sabi niya sa akin. Alam ko dahil hindi sapat sa yung 3 rounds. Sagot ko sa kanya. Tumawa lang siya at nagsimula na siyang gumalaw sa ibabaw ko. At yun nga ang nangyari dahil hindi talaga siya tumigil hanggat hindi ako sumusuko. Talagang sinulit namin ang 5 taon na walang pagniniig. Alam ko na may hirapan na naman ako maglakad at gumalaw bukas pero okay lang. Dahil ramdam ko na nakabalik na talaga ang asawa ko. Na nakauwi na siya sa amin ng mga anak ko. At sisiguraduhin ko na gagawa kami ng mga bagong masasayang alaala dahil buo na ang pamilya namin. Kinabukasan nagising ako na sobrang sakit ng buong katawan ko. Unang hinanap ng mga mata kong asawa ko. Napatingin ako sa orasan na nakasabit sa pader. Nagulat ako dahil 2:00 na ng hapon. Sinubukan kong bumangon dahil naiihina ako. Dahan-dahan lang ang lakad ko dahil sobrang sakit ng perlas ko. Napangiwi pa ako dahil ang hapdi. Naligo na rin ako at nagsuot ako ng pareskong damit. Paglabas ko'y walang tao sa sala kaya kagad kong hinanap ang mag-ama ko. Biglang lumabas ang nani ng mga bata. Nasaan sila? Tanong ko sa kanya. Umalis po, hindi po ba nagpaalam sa inyo? Hindi, napasarap kasi ang tulog ko. Sagot ko sa kanya. May pupuntahan lang daw po sila. Sabi sa akin ni Sir, okay sige. Sabi ko't pumasok na ako sa kusina para kumain. Natapos na akong kumain pero wala pa rin sila kaya nagtataka na ako. Mag-aalas 4 ng hapon kaya tinawagan ko na si Eman. Nagre-ring lang at hindi naman lang niya sinasagot kaya bigla akong kinabahan.
Hindi ako tumigil hanggat hindi niya ako sinasagot. Nakahinga ako ng maluwag dahil sinagot na niya. Nasaan na ba kayo? Nandito kami sa may Batis, love. Sagot niya sa akin. Sige, pupunta ako dyan. Saad ko bago ko pinatay ang tawag. Simula noon hindi pa ako ulit bumalik doon. Iniiwasan ko kasing malungkot kaya hindi ko sinubukang pumunta. Uminom ako ng painkillers dahil masakit ang buong katawan ko. Sumakay na lang ako ng tricycle papunta doon sa Batis. Medyo madilim na makarating ako. Pagdating ko'y nakaupo silang tatlo sa may bato. Mami! Tawag sa akin ni Julia. Bakit hindi pa kayo umuuwi? Anong oras na? Paggabi na? Tanong ko sa kanila. Ang totoo po kasi mami, gusto po ni daddy na maalalan tungkol sa wedding nyo. Sabi sa akin ni Judah. Chiefy, may mga videos naman tayo noong kasal. Pwede mo panoorin kung gusto mo. Huwag mong pilitin na alalahan ng lahat. Baka sumakit ang ulo mo. Umuwi na tayo dahil kailangan na ni Judah na uminom ng gamot. Sabi ko sa kanya. Bakit ka pumunta dito, love? Pauwi na rin kami. Alam ko na hindi magandang pakaramdam mo. Sabi niya sa akin. Nag-aalala kasi ako sa inyo. Nakangiting sabi ko sa kanya. I'm sorry, love. Sabi niya sa akin at tinalikan niya ako sa labi. Uwi na tayo. Nakangiting sabi ko sa kanya. Okay po. Sabay-sabay na sagot nila sa akin kaya natawa kaming apat. Masarap sanang maligo pero sa susunod na lang kapag magaling na si Judah. Para mag-picnic kami sa susunod, gusto kong ma-enjoy namin ang buhay, lalo na ngayon na buo na kami. Kargang niya ang mga anak namin at umuwi na kami. Wala ka bang pasok? Tanong ko sa kanya. Love, parang gusto ko nang umalis sa pagiging pulis, sabi niya bigla sa akin. Bakit? Tanong ko sa kanya. Alam ko na sa pagpupulis ko kaya naging magulong buhay natin. Ayaw ko na nag-aalala ka palagi sa akin. Ayaw ko rin na wala akong time sa inyo. Gusto kong bumawi sa inyo ng mga anak natin. Gusto ko na ng normal na buhay. Saad niya sa akin. Sigurado ka ba? Kasi saksi ako kung gaano mo kamahal ang profession mo. Kaya alam ko na malulungkot ka. At kung ginagawa mo to nang dahil sa mas mahal ko kayo, love. Nawala ng alaala ko kaya ayoko nang mawala sa akin ang lahat. Sabi niya sa akin. Chiefy, umiiyak na tawag ko sa kanya. Love, hayaan mo ko na maging ama sa mga anak ko. Pwede naman akong bumalik pero sa ngayon ay gusto ko nakasama ko na kayo. Sabi niya sa akin. Thank you, Chiefy. At kung ano man ang desisyon mo, nandito lang ako para sa'yo. Saad ko sa kanya. Niyakap niya ako tinalikan sa noo. Alam ko na mahirap ang desisyon na to. Kahit noon ay ito nang mahirap na desisyong ginagawa niya. Pero hinahayaan ko siyang gawin ang nais niya. Dahil tama siya na kailangan namin siya at kailangan ng mga anak kong daddy nila. Matagal silang nangulila sa kalingat pagmamahal na dapat ay naranasan nila noon pa. Tama rin si Emma na naging magulong buhay namin dahil sa trabaho niya. Naalala ko tuloy si Albert. Gusto ko sanang itanong kay Eman pero mas pinili ko nang hindi na magtanong. Alam kong kasama sa mga alaala niyang nangyari inkwentro sa pagitan nilang dalawa. Pumikit na ako dahil sobrang bigat na ng talukap ng mga mata ko. Lalo akong inaantok dahil sa wakas ay kayakap ko na siya ulit. Matagal ko ring pinangarap na makasama siya ulit. Kinabukasan ay siya nang naghatid sa mga anak namin sa school. Sumama rin siya sa akin sa coffee shop. Nakakatuwa dahil ang dami ng customers namin. Pero may naramdaman akong inis dahil halatang napapansin sa kanya mga customer namin. Meron kasing nakaapat na nang balik. Miss, dahan-dahan ka lang sa pag-inom ng kape ha? Sabi ko sa kanya dahil hindi ko na talaga matiis. Okay pa naman ako ate, pero pwede bang magtanong? Ano yun? Tanong ko rin sa kanya. May asawa na po ba si Kuyang Pogi? Tanong niya sa akin. Siya ba? Tanong ko sa kanya sabay turo kay Eman. Opo, siya nga ate. May asawa na siya eh. Nilakasan ko pang boses ko kaya lumingon sa amin si Eman. Pero ngumiti lang ito kaya lalong kinilig itong katabi ko. Seryoso po ba kayo? Mukha ba ako nagjo-joke? Masamang ugali ng asawa niya. Balita ko may samurai ang asawa niya. Kaya ingat ka ha. Baka kapag nalaman niya na type mong asawa niya, baka mawalan ka ng isang paa. At pwede kang bumili ng kape dito. Pero kabilin-bili na ng asawa niya, bawal hingi ng number niya. Selosa kasi yun, sobra. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Ganun po ba ate? Pero kung ganyan naman po kagwapo'y handa ako mawalan ng isang paa. Sabi niya sa akin kaya tumawa ako dahil natutuwa talaga ako. Grabe ka naman be, huwag mo sayangin ang buhay mo para sa kanya kasi gusto ng mga anak ko na buo ang pamilya namin. Nakangiting sabi ko kaya nalaki ang mga mata niya. Ikaw pong asawa niya?
Opo be, matamis ng ngiti ko sa kanya. Sorry po ate, nagagapuhan lang po ako sa asawa niyo. Pero promise po nagbibiro lang ako. Hindi ko po bet maging kabit. Natatawang sabi niya sa akin. Tigilan mo ng pagkakape ng 4 na beses na magkakasunod. Huwag mong gawing tubig ang kape, mag-frap ka na lang. Sabi ko sa kanya at binigyan ko siya ng libre. Natuwa naman siya sa akin. Sobrang dami talaga ng customers namin ngayon. Naalala ko tuloy noong nagbenta kami ng halo-halo. Ganitong-ganito rin yun. Why are you smiling, love? Tanong sa akin ni Eman. Kasi ang swerte ng negosyo ko kapag kasama kita. Nakangiting sabi ko sa kanya. Really? Oo, nagtitinda tayo ng halo-halo dati at sold out din. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Lucky charm mo pala ako. Nakangiting sabi niya. Opo. Pero mas dumami admirer mo. Natatawa na sabi ko sa kanya. Kahit na marami pa sila, ikaw lang ang maganda sa paningin ko. Malambing na sabi niya sa akin. Sus, binobola mo pa ako. Love, susunduin ko na palang kambal. Sasama ka ba sa akin? Tanong niya sa akin. Hindi na, Chiefy. May pupuntahan rin ako saglit. Sabi ko sa kanya. Okay, dadaanan ka na lang namin dahil sa labas na tayo kakain. Sabi niya sa akin. Sa Gascons na lang tayo magkita. Sabi ko sa kanya. Okay, love. Hinalikan niya muna ako sa lobby bago siya umalis. Ako naman ay may pupuntahan muna. Kaya hinayaan ko na lang na siya na munang magsundo sa mga bata. Nagpaalam na rin ako sa mga staff ko na alis na ako. Pagkatapos ko sa pinuntahan ko'y diretso na ako sa restaurant. Mommy, you're so pretty po! Tumatakbong papunta sa akin ni Julia. Habang si Eman at Jude ay natutulala na sa akin. Medyo nahiya ako dahil baka hindi bagay sa akin. Nagpagupit kasi ako ng buhok ko sa salon. Gusto ko kasi na new look kaya pinabawasan kong buhok ko. Chiefy, hindi ba bagay sa akin? Tanong ko sa kanya. Ang ganda mo, love. Nakakatulala pa rin ang sagot niya sa akin. Thank you po. Malambing na sabi ko sa kanya, tinalikan ko siya sa pisngi. Mami, masyado po yatang nagulat si daddy sa new look mo. Magkakaroon na po ba kami ng bagong kapatid? Humahagikik na tanong sa akin ni Judah. Siguro baby, kasi gandang-gandang daddy mo sa akin. Natatawa na sagot ko sa anak ko. Twins, ilan bang gusto niyo na kapatid? Tanong niya sa mga anak namin. As many as you can po, daddy. Panabay pa nilang sagot. Sabay-sabay naman kaming natawa sa naging sagot ng anak namin. Kaya masaya kaming kumain bilang isang pamilya. Pagkatapos namin kumain sa restaurant ay umuwi na rin kami sa bahay. Inasikaso ko muna ang mga bata bago ako pumasok sa silid namin. Pero nagulat ako dahil nakita kong asawa ko na nasa sahig at walang malay. Tinawag kong kasama ko sa bahay na tulungan ako na ipasok sa kotse si Eman. Chiefy, bakit mo ba pinanood ang mga videos natin? Umiiyak na tanong ko sa walang malay kong asawa. Pagpasok ko kasi sa silid namin kanina nakabukas ang TV at nakaplay ang wedding videos namin. Sobrang natatakot ako't pilit kong pinapakalmang sarili ko. Hanggang sa makarating kami sa ospital. Chiefy, natatakot na naman ako. Umiiyak na sabi ko sa kanya.